Now, back to T3 dito sa TV5. Okay, mga tol, andito sa ating studio ngayon, itong si Mr. Flor Ignacio at meron siya isang kasama pa. Miyembro siya ng EDSA Central Pineda Tricycle Operators and Drivers Association. Sila yung kinukolektahan ng butaw, yung pala butaw. Kapag hindi magbigay ng butaw, hindi sila pinapapasada. Tama ba, sir? Opo, sir. 3 days na consecutive na hindi kami makapagbigay, ay suspendido na po kami. Para saan daw po yung butaw? Ang butaw namin ay dapat sana ibabayad sa parking fee. Dahil may parking area po kami doon na dapat yung babayaran. Ngunit, starting July 2011, wala na po kami binabayaran. Total, yung mga kumukolekta, sir, sabi mo, mga member ng asosasyon ninyo, kayo-kayo dyan. Paano, hindi naman mga otoridad dyan, paano kung talagang pinilit yung hindi magbigay? Pag pinilit po namin na hindi kami magbigay, magkagulo lang po kami doon. Kaya ayaw nyo magkagulo, kaya pumunta na kayo dito para maawat. Opo, sir. Sige, para action ng reklamong ito, makakausap natin ang hepe ng Tricycle Regulatory Office na madaluyong na si Florante De Leon. Mr. De Leon, magandang hapon po. Magandang hapon po, kasamang Rapitol po. Opo, magandang hapon po sa kanila. Opo. Sir, ito pong ECP TODA, dyan sa may Mandaluyong, yung kanilang presidente po ng asosasyon nila, hiningan po sila ng butaw, at kapag ayaw po nila magbigay, hindi po sila pinapapasada, at magkakaroon ng gulo pag pinilit nila hindi talaga magbigay. Wala ba kayo magagawa dito, sir? Ganito po kasi yan po internal problem po nila, ano po. Sila po ay mga nakarehistro sa SEC natin, Securities and Exchange Commission. Okay. Ang ECP TODA po, meron po silang bylaws na dapat sundin. Ano po? Ngayon, kung ano po yung mga patakaran nila, ang panloob ng ECP TODA, yun po nasa pamunuan na po nila. Ano man na maging problema nila, pwede pong makialam dyan, yung umbrella organization na tinatawag ng MAFETA. Si Mandaluyong Federation of Tricycle Association. Yun po ang namamahala sa mga local TODA na katulad ng ECP TODA. Okay. Ngayon, ang ganito po ang ano namin, kung meron po silang problema na hindi nila malutas sa kanilang panloob na suliranin po, willing naman po ang opisina namin na mamagitan para sa kanila. Kung mamarapatin nila, ang opisina po namin ang mamamagitan para po mapagkasundo namin ng magkabilang panig. Sir Florante, sandali lamang po at tatanungin ko lamang dito. Sir, nasa bylaws pala ninyo yan na may mga kontribusyon. Wala sa bylaws ninyo. Totoo po yan, nasa bylaws po yan. Pero yung sinasabi nilang pagbabayad na hindi nila malaman kung saan nila ipaparating, yun ang hinahanap na parking fee namin. Sino ba ang opisyal ninyo na dapat makikipag-usap sa inyo para may paliwanag? Si Presidente Bert Hiriro. Yung presidente muna, kinakailangan magpaliwanag sa inyo. Eternal kasi yan eh. Apo, sir. Kayo nakakaalam dyan. Rehistrado kayo, kami labas. Pero makakatulong So, siguro. gusto nyo malaman kung saan napupunta yung binibigay ninyo? Si presidente. Okay. Ba't natin tinawag yung presidente? Pero baka dito pwede mamagitan tong sa TRO. Sa TRO. Kasi pwede nilang tanungin yan. Okay, conditional din yung, alam ko, conditional din natin pagbibigay sa Pagharap-harapin siguro sila. Maganda, ganon. Pwede po siguro yan, Mr. De Leon. Ano, sir? Opo, yun po ang binabala ko. At kahit na ano pong mga TODA po rito, at meron silang mga problema po sa kanilang TODA, ang ginagawa ko po, namamagitan po ako. Ginagawa ko, pinaghaharap ko po yung kabilang panig na marinig ko kung ano ang mga side nila at makapag-desisyon po at hanggat maaari mapagkasundo ko sila. Yun ang importante, makuha namin ang paupo ang problema. Kasi sinabi nga nila na kapag hindi sila sumunod, baka magkakagulo. Sige, ganun lang po. Sama namin kayo doon. Pwede magdagdag siya. Magdagdag. Sige, isang dagdag. Yes, sir. Kasi po, nung magkaroon ng election nung January 7, sila po ang nag-assist. Nagkandak ng election sino sila? ang TRO. Yan, pinangungunahan po ni Mr. De Leon. Naman nga lang, nung humingi kami ng... Tao po nila, sir. Okay. Mr. De Leon, tao mo raw yung nakaluklok na presidente ngayon. Sir. Ano po? Tao mo raw yung nailuklok na presidente ngayon dyan sa sa ECP TODA. Si Mr. Bert Herrera po. Opo. Ngayon, nagkaroon po sila ng eleksyon. Ano po? At ang opisina naman po namin ay sinisiguro lang namin na magkaroon ng matiwasay na eleksyon. Kaya meron po kaming watcher na pinadadala roon. Yun lang po ang nagiging papel namin. Sinisiguro namin na maging patas ang eleksyon at hindi magkaroon ng kaguluhan. Manong, ganito.
lalabas kasi internal, pumupunta kayo rito. Bakit hindi nyo muna liwanagin sa inyong Pangulo? Hindi po kami nakakalapit po. Kaya Yan ang problema ninyo. Presidente ninyo, hindi pwedeng malapitan. Lalapit kayo sa Hindi, kaya lumapit na sila sa atin dahil hindi rin Kaya makakausap. lumapit kami sa inyong programa, sir, para Ito, kami matulungan. mamamagitan. Yung pinaka-eleksyon nila. Nandyan dito po sa... Board member lang daw pina-election. Board member lang pina-election. Kaya doon Walang namin... presidente? Walang presidente. Yun ang Sino presidente? nireklamo namin. Siya pa rin pumupo. Siya pa rin. Hindi siya Oo. sinama sa election. Kunin muna siguro. Okay, kuha natin ito. Last, nakuha ko na. Mr. De Leon. Okay, yung pina-election nyo lang pala, yung board member. Tapos yung dati pa rin presidente, yung pa rin daw pinaupo nyo, bata nyo. Tama? Sir, Ano tama ba? pa yun. Tama. Okay, yung dating presidente na dapat magkaroon ng eleksyon para sa presidente, hindi rin natuloy yun. Pinaupo yung bata nyo na presidente ngayon, Ay, hindi na dating po, presidente noon. Tapos ngayon, sir, ang pina-election nyo lang, sabi mo na meron kayong watcher, yung para sa board member lamang. Ba't ganon, sir? Hindi po. Yung pong problema nila, hindi po namin pinakikialaman. Ano po? Sir! Kung Sir! napag-usapan po ng pamunuan nila na ang gaganaping eleksyon para sa board of directors po, wala po kami magagawa roon dahil yun po ang kagustuhan ng mga present officers po nila. Sandali Hindi lang. po, ha? hindi po namin tinatanggap. Sandali. Ilang miyembro kayo lahat-lahat? Almost 500, sir. Almost 500, dalawa lang kayo nagre-reklamo. Ganito na lang, magpetisyon kayo lahat Ito kayo. na, meron Ito na, na po, sir. Ilan lahat? 80 lamang ang bumoto. Mr. De Leon. Bumoto. Ayun, no, may mga petition po, Mr. De Leon, na gusto na magkaroon ng eleksyon para sa pagka-presidente. Illegal kasi. Sige po, kailangan ko pong makaharap po sila sa opisina at nang malaman ko po yung talagang hinaing po nila. Okay, Yun sige. po ang gusto namin Sige, maano. pinakamaganda rito, Mr. De Leon, kayo ay nasa Opo. TRO. Ay ako na nagsasabi sa inyo, pakialaman ninyo at gusto ho natin nagkaroon ng eleksyon. Yun ang hinihingi ng mga miyembro. Ano? Opo. Wala pong problema ron. Sige. At mas gusto ko nga po magkaharap-harap kami rito sa opisina para matulungan Sige. ko po sila. Okay. Sir Francisco, Pero maraming salamat. mga tol, liwanagin natin 500 members kayo, 80 lang bumoto. Bumoto. Maraming mga hindi bumoboto bumoto. dyan. Walang Hindi sa pakialam. Isa sa mga dahilan ng problema. Opo. Ngayon, kung 80 lang, minorya lang yan. Ang mayorya, walang pakialam. Kaya kayo nagkakagulo. Hindi. Kaya raw hindi nagsiboto yung iba dahil hindi sang-ayon. Opo. Dapat nakalagay member doon. Hindi, dapat nakalagay sa petisyon ninyo. Hindi kayo sumasang-ayon. Lahat yan nasa Nandyan po, bylaws nandyan ninyo. po, nandyan Meron po. din Ito yung bumoto, 80 lang. 80 lang. O nasaan ito. yung, nasaan yung mga titirang 200, Ito, nagawa sila mga... 420? Ang hindi po nga nangyari kasi nga ang Parang nawalan po binubutuhan sila lang ng naman, gana. yung Sige. board member lang po. Board member lang, walang Pumunta muna. presidente. Hindi, ito na lang, Mr. De Leon. Ako po, nakitang-kita ko na po yung problema rito. Nakikialam po kasi yung TR, abang tawag sa inyo? TRO, Regulatory Office. Nakikialam po kayo ng wala sa lugar at ang nangyari po, mukhang napapanigan po yung dating presidente at as is pa rin siya ngayon, hindi po nagkaroon ng eleksyon dahil po sa pagkikialam ng TRO. And marami Hindi pong po kami tutundo. nakikialam. Namamagitan lang po kami. At Pero inaamin niyo po sir, di ba yung nakaupo niya yun, bata niyo? watcher lang po yun. Yun lang po ang namamagitan at Ganito na lang, Mr. De tinitingnan Leon. lang po ano Mr. po De ang Leon. audio sa Para, kanilang eleksyon. Mr. De Leon. Pag-usapan Para, na yan, siguro para, sila. Opo. para madali Opo, ho hindi tayo. ko po marinig masyado. Sir, para madali ho tayo. Gusto Hello, ho nila napuputol po. magkaroon ng eleksyon. Oh, pwede ba Mr. De Leon? Lorante at pag-uusapan Laura. po namin yan. Lorante De Leon. Sige. Sir, magkakaroon ng eleksyon sir ha? Opo. Okay, sige. Thank you. Magkakaroon na po ng eleksyon. Huwag muna kayo magpapasalamat dahil unang-una kulang kayo sa bilang Ako nagsasabi sa inyo, kulang kayo sa bilang. Kaya nagkakagulo kayo. Mayorya pala, makinig ka. 80 lang kayo, missing pa rin yung 420. Hanggat wala yung mayorya na yon, ganyan ang mangyayari sa inyo. Okay? Okay, ito, sa pagbabalik ng T3, bawal ang mga motorsiklo sa expressway, pero si Mamang Pulis, dinedma sa batas. Ito, sa paglaglag, ito ilaglag sa aming caught in the act. At ang mga naging aksyon ng T3 sa mga problema na idinulog niyo sa ating programang ire-report po namin na dapat po ng Biyernes pa ay ngayon na lang. Enrique Rafi at Kevin Tulfo. Don't go away, magbabalik ang T3 dito sa TV5.